Kaya nung nasa espiritu ako, may hawak akong komunyon sa aking kamay nung nakaraan. At nang malapit na akong kumuha ng dugo, natatanaw ko na ang bisperas ng bagong taon. At binalaan tayo ng Panginoon tungkol sa mga pangunahing lungsod sa Amerika. Ngayon tatalakayin ko ng detalyado ang ipinakita sa atin ng Panginoon sa huling video. Nakita ko ang detalye sa New York, isang malaking pag-atake ang pinaplano sa New York para sa bisperas ng bagong taon. Huwag pagdasal ang New York at ang bisperas ang bagong taon sa New York. Nagdarasal para sa Miami. Nakita kong pinaplano ang isang malaking pag-atake sa Miami. Sabi nila, ito ay isang... Ang strip, alam kong isa itong strip at binatikos ito ng mga tao at sinabi sa amin kung ano na ito ngayon. At hindi iyon ang West Palm Beach. Kabutihan mapagbiyaya. Nakalimutan ko ang pangalan nito. Oo, hindi ako nakatira sa lugar na to. Pero napakaraming tao ang lumapit at nagsabing, Hoy Brandon, ito ang lugar! Ngayon muli, ang tubig ay nasa ibabaw, ang karagatan ay nasa panig na ito. May nakita akong kalsada at saka marami akong nakitang kainan. At sinabi ng Panginoon na ito ay isang target sa Miami. Kaya habang ipinagdarasal ko ang Miami, nakita ko yon. Pagkatapos ay nakita ko ulit ang New Orleans. Nakakita ako muli ng isang malakas na pag-atake na paparating sa New Orleans sa Bourbon Street. Nakita kong isa itong target na may nakasulat sa kinaroroonan ng kabayo sa lumang simbahan, ang Jackson Square, na may mga benyet. And sinabi yung bagay niya, ito ay isang lugar na magiging isang mainit na lugar upang ipanalangin ang lugar na ito. Nakakita ako ng isang malawakang pow-pow event. Isa itong pow-pow event na nagaganap sa lugar na ito kapag ang mga tao ay hindi matino. At nagsalita siya tungkol sa Sugar Bowl. At sinabi ng Panginoon na mamagitan para sa Sugar Bowl. Ang Sugar Bowl ay, sa palagay ko, ay gaganapin dito sa Enero 1. Dalangin ko ang buong lugar na yon para sa pamamagitan, para sa proteksyon ng mga tao ng New Orleans. Ang isa pang bahagi na ipinakita sa amin ng Panginoon ay ang Las Vegas, Nevada. At nakita ko ang Las Vegas, Nevada at malapit iyon sa Reno. Oh, Las Vegas. Kung nasaan ang Bellagio at lahat yung mga fountain. Ipinagdarasal ko ulit yan at ang tore ni Trump. Mga hotel sa Trump. Mga hotel sa Trump. Pagdarasal para sa kanila. Ang isa pa ni pinakita sa amin ng Panginoon ay ang Rodeo Drive sa lugar ng Los Angeles. Nakita ko ang tindahan ng Louis Vuitton na napaka-espesipiko at ang Burberry at ang Christmas tree. Tinatarget nila ang tindahan ng alahas sa itaas ng puno ng Pasko sa kanan. May tindahan ng alahas doon. At sinabi ng Panginoon, tinatarget nila yan para sa pera, pondo, tindahan ng alahas. May nakita akong lalaki at karamihan sa mga tao ay nagsabi, "Huwag mong sabihin kung ano ang hitsura niya, Brandon." Alam mo, hindi ako takot diyan. Sinisikap kong sabihin sa iyo ng eksakto ang aking nakita upang malaman mo kung paano manalangin. Dito ay isang lalaking may malaking balbas at may sombrero at turban. Meron siyang mukha siyang nakasuot ng khaki trench coat at may hawak na AK-47. Nakaharap siya mula sa tindahan ng Louis Vuitton. Nakaharap niya iyon sa Christmas tree dahil pupunta sila sa tindahan ng alahas na iyon. Ipinakita sa akin ng Panginoon ang tindahan ng alahas na nasa kanang bahagi pataas. Hindi ko alam kung sino. Pasensya na. Sino ito? Nandoon sa itaas. Nandoon mismo, pataas. Hindi doon mismo. Oh, doon lang. Tama yan, pataas yan. Diyan mismo. Yun ang tindahan ng alahas. Masyado ba yung kalayuan? Umakyat ka ba ng sobra? Hindi, yun nga yun. Anak tindahan ng alahas yun. Tina-target nila ang tindahan ng alahas na yun. Kaya ako, napaka-espesipiko nito, lahat ng nasa pangitain at nakakita ako ng malalaking hiyas. Na iyon ang habol nila, iyon ang habol ng mga lalaking ito at nakakagambala ang pagpunta sa lugar na ito. Ngayon, hindi ko alam kung paano nila nagawa ang lahat ng iyon. Sigurado akong mayroon silang seguridad na nakasecure ng mahigpit para sa nakita ko mismo sa mga bagay na ito na kanilang hinahangad. Pero sinusubukan kong sabihin sa inyong lahat, napakadetalyado nito, ang mga bagay na ibinibigay sa akin ng Panginoon. Napakadetalyado. Kaya sinabi ko kay Diane at sinabi ko,
Ang mga pangitain na nasaksihan namin noong huling oras ng panalangin ay napakadetalyado. Nakita ko pa nga ang kanilang mga mata, ang balat, lahat ng iyon. At ganun nga, alam mo, kadalasan sa tingin ko malabo ang mga mukha, alam mo, at mga bagay na tulad niyan. Pero detalyado ito at naniniwala akong dahil sa tindi ng sitwasyong ito, dapat tayong manalangin para sa seguridad at katatagan ng ating bansa, para sa ating Pangulo, sa ating mga tagapagpatupad ng batas, sa mga lokal na departamento ng sheriff. Ang FBI, Homeland Security, ay nananalangin para sa kanila. At iyon ang pagkakataong muling nagpakita sa amin ng Panginoon. Sabi niya, kumapit kayo ng mahigpit, simbahan. Kumapit ka, simbahan. Dapat tayong kumapit ng mahigpit. Aniya, may lindol na paparating sa Amerika. Ngayon, sa lahat ng bagay na nakikita ko, naniniwala ako na marami tayong mapipigilan dito, lalo na itong mga bagay na ito. Alam mo na, ang pagdarasal ng maaga, pagdarasal para sa ating bansa, pagdarasal para sa ating proteksyon, para sa ating mga pagdiriwang sa bisperas ng bagong taon. Pero nakita ko ulit ang Europa at ipinakita sa akin ng Panginoon ang Inglaterra kasama ang malaking Ferris wheel. Nagdarasal sa ibabaw ng Ferris wheel. Ipinagdarasal ko ito kasama si Big Ben, namamagitan para sa Inglaterra, London, Inglaterra. Nakakita ako ng itim na sisne na pababa sa ilog malapit sa Eiffel Tower. At nakita ko ang itim na sisne lumulutang sa ibabaw niyan. Ngunit isa itong napakalaking itim na sisne na kasinlaki ng isang bangka. Ang sisne ay kasinlaki ng isang bangka. Ngayon, iyon ba ay isang bagay na parang isang uri ng anino o kung anuman? Alam mo, walang black swan na kasinlaki ng malaking bangka. Magmumukha itong diwata, alam mo, parang isa sa mga malalaki, alam mo, parang bangkang New Orleans, alam mo na may malaking bangka. Ganito, ganun kalaki, iyon ay isa itong napakalaking itim na sisne at lumalangoy ito sa ilog na yon at nakita ko ito. Pero may usok sa di kalayuan mula sa lugar ng Eiffel Tower na may kung anong nasusunog. Kaya naisip ko, ano ba ang representasyon ng, alam mo na, sa malaking itim na sisne na ito? Alam mo, bakit iyon ang pinili ng Panginoon? Hindi ko alam, pero sa tingin ko ay medyo interesante ito, sabi ng Panginoon. Panalangin para sa lungsod ng Salt Lake. So isang Panginoon na siya ay nagtataga. Nakita ko silang nagwagayway ng 6 na bandila sa ibabaw ng Texas, Arlington area. Binabalot nila ang lugar. Nakita ko silang sinisira ang mga mega churches. Isa na rito ang isang mega church sa Houston. Nakita kong tinatakpan nila ito naghihintay ng tamang panahon. Kailan ang pinakamagandang oras? Kailan ang tamang panahon? Binalot nila ito ng pambalot. Ang Vatican, tulad ng mga pangunahing gusali sa Europa, ay binalot nila ng pananampalatayang Katoliko ang Vatican at mga pangunahing sinagoga upang magdulot ng malawakang pagkawasak sabay-sabay lahat. Mga planadong pag-atake. Pambalot, yung ang nakita ko. Para manalangin sa bisperas ng Pasko sa susunod na linggo. Kaya sa susunod na Miyerkules ng gabi iyon, pagdarasal sa misa ng Pasko sa hating gabi. Pagdarasal sa misang Pasko kasama ang Santo Papa. Lungsod ng Salt Lake, Utah, dahil dito ko ito nakikilala sa magandang lawa. Nakita ko ang templo ng mga Mormon. Target, yung pangunahing templo ng mga Mormon. Naisip kong interesante ito. Nakita ko si Macron, pero nakita ko rin si Hillary at saka nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng itim na salamin na may crew cut. May gupit na estilo militar. May itim na trench coat habang nakasuot ng itim na salamin at naglalakad siya sa Europa. At sinabi ng Panginoon na wala na ang kanyang impluensya ngunit hindi pa nawala ang lahat. Nawala na ang impluensya niya pero hindi pa naman nawala lahat. Kaya naisip kong interesante yon dahil may kinalaman si Hillary. Ngayon, tungkol saan yan? Hindi ko alam, nakita ko. At iyon ang panahon na ipinagdarasal ko ang merkado ng pabahay dahil nakita ko sa hinaharap, nakita ko silang sinusubukang pataasin ang merkado ng pabahay. Parang alam mo na, pampasigla, pagpapasigla.
Halimbawa, sinusubukan nilang pasiglahin ang ekonomiya sa pamamagitan ng pamilihan ng pabahay at mga bagay na susubukan nilang ibaba ang interes hanggang sa puntong muling uunlad ang merkado ng pabahay. Nako, ang galing, pero parang baboy na may lipstick. Pinasbihin ko na sa inyong lahat dahil ang paulit-ulit kong nakikita ay sa pagkakataong ito ay sinabi ng Panginoon, Brandon, nasa problema ang dolyar. Ang ekonomiya ng Amerika ay nasa problema. Kahit ano pa man, alam kong mahal ko si Pangulong Trump. Ano man ang subukan nating sabihin, umuunlad ang ekonomiya, bumubuti ang interes at lahat ng bagay ay nangyayari sa 2026. Sinabi ko na sa inyong lahat, sisiglahin niya ito at magiging mababaw lang ang alon na iyon. Magiging maganda talaga ang lahat. Gagawin namin lahat ito. And bubuksan nila ang mga palimbagan. Gagawin nila ang lahat ng ito. At nakita ko ang alon na papalapit sa tuktok. At sinabi ng Panginoon, sakyan ang alon sapagkat hindi ito magtatagal. Binibigyan kita ng pagkakataon sa mga darating na araw para sumabay sa agos. Para sa mga may pandinig na makinig sa sinasabi ng Espiritu ng Panginoon kung paano mamuhunan at gawin ang mga bagay-bagay. Sumakay sa alon. At habang tumatagal ang alon, naroon ang lahat ng uri ng crypto symbols at ginto at pilak, pamilihan ng pabahay, lahat ng mga bagay na ito. Ngunit ito ay isang mababaw na alon. Nakikita mo ang lalim nito? Hindi iyon malalim na asul. Ito ay isang mapusyaw na asul. Gaya ng Caribbean, ganun na nga ang tubig pero ibig sabihin ay mababaw ang tubig. Hindi iyon nangyari kapag umalis ka at tumingin ka sa ibaba at ito ay ang Atlantiko at napakalayo nito roon. Para lang may itong maitim na tubig dahil hindi mo nakikita ang ilalim. Pero sa Caribbean, maganda ito at makikita mo ang buhangin. Ganito pala kababaw noon. At hindi ito magtatagal ng matagal. Binalaan tayo ng Panginoon tungkol dito, pero agad niya ring sinabi. At habang ito ay bumagsak, nakita ko ang gintong nakadikit sa lupa. At sinabi, punuin mo bulsa, anak, at gamit mo para sa aking kaharian. Ito ang mga pahayag na sinasabi nito. Kapag hindi mo inaasahan, hindi kapag inaasahan mo, ang sorpresang pagmulat ng iyong mga mata, paghahanap sa dakilang pagpapatupad nito, pagmamasid sa tamang pagkakataon. At sinabi nito ang alarma na noong binanggit niya ang tungkol sa pambalot, sinasabi nitong mas makakasama. Ang alarma para mas lalong makapinsala. Umakyat po sa iyong 2026, isang taon na katulad ng sa katawan ni Kristo ay hindi pa naranasan, papalapit na sa punto ang lahat. Darating na yon. Nakita ko itong papalapit sa isang tuktok na parang tuktok ng bundok. At nakakadiri parang pigsa. At papalapit na ito sa tindi at para itong pigsa na handa ng pumutok. At ganoon ang magiging hitsura ng 2026. Ganun na lang kalaki ang pressure na naipon dito kaya handa na itong sumuko. At nakakadiri pero iba pala ang iniisip ko. Ganun nga ang nangyari nun. Ang daming infection, ang daming nangyayari na kung ano-ano. At kaya nga, ang pagbilis ng mga bagay na hindi mo pa nakikita nun, dapat handa ang katawan ni Kristo. Sinabi niya na dapat mong malaman ang iyong autoridad. Ang hindi inaasahan, Asahan ang hindi inaasahan. isang taon para seryosohin. Mahalagang taon, isang Taon para seryosohin. Isang mahalagang taon. Isang taon para dahil ng mga halalan. At ito ay mahalaga. Yung Korte Suprema, ito ang desisyong ginagawa nila laban sa taripa ay mahalaga para sa dugo ng ekonomiya ng Amerika. Hindi ito ang alam mo ng husto. Paano kung hindi ito mangyari? Ito ay isang gawin o mamatay. Seryoso ito kaya patuloy naming ipagdarasal. Nakita ko ang iskala mula 1 hanggang 10 kung gaano ito kaseryoso. At iyon lang ba talaga ang lahat ng iyon? hindi. Ano yon? 2 sa 10. Siya pa rin ang kanyang saklaw ay siya pa rin nawala na siya ng maraming impluensya. Nasa likuran siya. Meron siyang iskala na 10 dati tuwing kasama niya si Obama. Pero ngayon nawala na siya ng kapangyarihan pero mayroon pa rin siyang kaunti at ito ay 2 sa 10. At sinabi ng Panginoon mayroon pa rin siyang impluensya. Mayroon pa rin siyang kapangyarihan lalo na sa Europa. Nakita ko si Macron ay ang mga taong ito ng malalim na estado, mga taong madilim. O sinasabi ko sa inyong lahat, may ilang mga taong napakaitim sa Europa.
and para sa ipinakita sa atin ng Panginoon, maging tungkol sa Alemanya at mga bagay na darating.